Kung meron mang maituturing na superhero sa buhay natin, sila ang ating mga magulang. Sina Daddy and Mommy, Papa and Mama, si Tatay at si Nanay, o kahit ano pang term of endearment mo sa kanila. Bakit sila superhero? Kasi gagawin nila lahat ng bagay para sa atin. Kahit mahirapan pa sila, kahit magsakripisyo, kahit gawing araw ang gabi, o ang gabi ay gawin nilang araw, para lang may maibigay sila sa atin. Madalas pag uwi nila sa bahay, sila pa rin yung nag-aasikaso para sa pangangailangan natin. Magluto, maglaba, maglinis, mamalansya, magpainom ng gamot, mag-alaga at mag-aruga sa atin nang hindi nagre-reklamo ni nanunumbat man. Magkaminsan nga lang, while we are so busy growing up, we tend to forget that they are also growing old. Ano naman ba kasi yan, Ma? Sinabi na kasi huwag yun ang papakilaman eh. Inday! Yes, madam. Huwag yun ang dadamputin yan! Mamaya, masugatan pa kayo, dagdag pagpapagamot pa sa inyo. Inday! Try mo kaya ang kumuha ng dust pan at walis? No na? Hindi, bukas! Bukas ka kukuha! In a while, madam. Oh, ano ba tinatayo-tayo niyo dyan? Pumunta na kayo doon sa sala! Wala na nga na itutulong dito sa bahay. Pabigat pa! Naku, naman talaga! Ang pangit ng trato ni Tita Dayan kay Lola Flor, no? Parang hindi niya nanay. Tingin niyo, ayos lang ba yung ganong treatment sa mga nanay at sa mga nakakatanda sa atin? Ayos lang po ba kay Lola Flor? Okay lang ako. Sarah, uwi na ako. Baka hinahanap na ako ni Mama. Paano yung project natin? Parang may naisip akong mas magandang topic para sa project natin. Pero itutuloy na lang natin mamaya. Okay pala, sige. Mamaya na lang uli. Lola Flor, mauna na po ako. Tita Dayan, mauna na po ako. Baka po kasi hinahanap na ako ni Mama. Oh, ba't di ka pa dito kumain para sabay-sabay na tayo ni na Shara? Ay, hindi po, tita. Thank you po. Sa bahay na lang po. Baka makabasag din ako ng pinggan. Mahirap na, diba? Bye po! Oh, ang galing ng timing ng uwi ah. Namoy ko po kasi yung luto niyo hanggang doon kila Sarah eh. Akala ko nga doon kakakain sa kanila eh. Ay, hindi po. Wala po sa mood si tita din. Nakakatakot eh. Baka nagkalat na naman kayo ni Shara doon ha. Nakakahiya kay Dayan. Ang bait pa naman mo. Ay, hindi po nga. Hindi. Hindi mabait si Dayan? Ay, ang ibig sabihin ko po eh, hindi po kami nagkalat doon ni Sarah kanina. Babe lang po kami doon eh. Busy nga po kami doon kanina na para matapos na yung project namin para sa Parents Appreciation Day eh. O sige, Uno, magugas ka na muna ng kamay para makain na tayo. Naku, yari kang marka ka. Mapapagalitan ka ngayon. Ayos ka lang ba, Bunso? Hindi ka ba nasugatan? Sorry pa, Mama. It's okay, Bunso. Buti hindi ka nasugatan. Next time, mag-iingat tayo sa paggalaw ha, para iwas disgrasya. Yes po, Mama. Oh, wag na muna kayong kumilos. Baka maapakan niyo pa yung mga bubog. Ang bait ng mama at papa ko, no? Ganyan sila katyaga sa pagkunawa sa amin. Minsan, magagalit din. Pero yung galit na may kasama pagmamahal, ganito rin ba mga magulang niyo? Tara na, kain na tayo. Upo na kayo dito. Marga, ikaw ang magpe-pray ngayon, no? Yes po, Papa. Let's pray po. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa mga mahal namin magulang.
at sa masaya naming pamilya. Panginoong, salamat po sa pagkain. Basbasin niyo po mabigay lakas sa Jesus. Amen. Ang galing ng baby Galing ko. naman. Pray Walang manak si Kuya Uno eh. Mahal, baka magtagal kami ni Marga sa clinic. Pwede mo na kaming iwan. Magta-tricycle na lang kami pa uwi. Sige pala, para makapagluto na ako ng ulam. Tsaka para matulungan ko rin si Uno sa project niya. Samdi Ipsal? Mahal, tumatawag si Ka Joven. Hello po, Ka Joven. Magandang araw po. Nagdadrive po kasi si Mon. Opo. Sige po. Okay po. Sige po, sasabihin ko po. Okay po. Salamat po. Wala nung sabi ni Kadyo. Nagtatanong lang siya kung pwede ka daw ba mamayang alas 5? Kung pwede daw bang magdalaw kayo bago ang gawain. Ganun ba? Sige, pag-text na lang. Pag-isabi, susunduin ko siya bago 5 p.m. Ganyan si Papa ko. Katiwala. Kasi pinagkatiwalaan siyang mga laga sa mga kapatid. Pa, ako na po bahala sa project ko. Pupuntahan ko na lang po si Shara mamaya. Total, groupmate naman kami sa project. Oo, yan naman pala eh. Tsaka huwag ka na rin magluto, mahal. Kumain na lang din tayo sa samgip-salan pagkatapos ng gawain. Nice! Solved na naman tiyan ko nito. 3,208 po lahat, madam. Ate, wait lang may discount card kami. Ma, yung card mo. Bilis, ma! Nasa isang bag ko yata. Ma naman Eto na naman tayo Kalimutan kong isipan. Ate, okay lang ba kung wala yung card? Total, lagi naman kami dito bumibili. Ay, hindi po pwede, madam. Marami na po nagsasabi ng ganyan. Di niyo po ba nababasa? Kung wala pong discount card, walang discount. See? Nakabasag ka tuloy. Kanina, bago tayo umalis, sinabihan na kita, huwag mong iiwanan ng mga gamit. Iniwanan nyo pa rin. Kita mo, hindi tuloy tayo naka-discount. Hindi ka kasi nakikinig, ma. Bingi ka ba? Ako na nga nag-aalaga sa inyo. Pinapahirapan nyo pa ako. Ano ba naman yan, ma? Ayan, dyan kayo magaling. Magdadrama pa. Ma! Bunganga ka kasi ng bunganga kaya hindi ka maintindihan ni Lola Sabihin mo kasi na maayos. Hala ka, namanan na yata ni Shara yung ugali ng mama niya. Bad yun ha, huwag natin gagayahin, okay? At kailan ka pa natutong sumagot-sagot ng ganyan, ha? Gusto mo paluin kita? Bakit ikaw, ma? Ganito ka rin naman kung makasigaw kay Lola, diba? Next sequence na! Hindi magandang ugali yung sinisigawan mo ang mama mo, apo. Bakit po kayo, Lola? Nahayaan niyo yung sinisigawan niya kayo? Yun na nga ang ikinalulungkot ko Magmula nang mawala ang papa mo, lagi siyang irritable. Kaya inuunawa ko na lang siya. Siguro marami lang siyang problema. Pero, Lola Flor, kahit ano pang dahilan, hindi po dapat nalalapastangan ang mga magulang, di ba? Dapat lagi silang iginagalang. Alam nyo ba na ito ang first na utos ng Diyos na may kalakip na pangako? Ang utos ay, igalang natin ang ating mga magulang. At ang pangako, lalawig at giginawa ang ating buhay dito sa mundo. Ang galing, di ba? Kaya dapat lagi natin iginagalak ang ating mga magulang, okay? Mabait naman dati ang mama mo Noong bata pa yan, napaka-sweet sa akin. Kaya nga, tuwang-tuwa ako nang kunin niya ako nung mawala ang lolo nyo para tumira sa bahay nyo. Kaya lang siguro marami siyang talagang problema. Kaya inuunawa ko na lang siya. Pero Sara, apo, wag mo nang uulitin yun ha. Bad yun.
Mamaya mag-sorry ka sa kanya, okay? Opo, Lola, di na po maulit. Hali kayo, meron akong ikukwento sa inyo na palagay ko kapupulutan nyo ng aral. Storytelling time! Noong unang panahon, may isang batang nagngangalang Tim. Si Tim ay isang bibo, listo at very sweet na bata. Tuwing may pagkakataon, ay namamasyal at naglalaro ito sa isang puno na napakalaki. Inaakyat niya ang mga sanga nito at kumakain sa mga bunga nito hanggang sa mabusog. Kung napapagod naman siya, magpapahinga ito at matutulog sa maaliwalas na lilim ng puno. Dahil dito'y nagkaroon ng maganda at masayang relasyon si Tim sa puno. Balik ka uli bukas ha. Ako naman masaya lagi dito at bye-bye! Habang lumalaki ang bata, may mga pagkakataong dumalang ang pagpunta at pamamasyal niya sa puno. At dahil dito'y nalungkot ang puno. Kumusta na kaya si Tim? Madalang na siyang dumadalaw sa akin. Lumipas ang ilang panahon na aninag ng puno mula sa malayo ang pagdating ni Tim. Tuwang-tuwa itong makita ang kanyang kaibigan. Long time no si Tim. Ikaw na ba yan? Ang laki mo na. Kumusta ka na? Ang tagal mong hindi dumalaw sa akin. Halika, maglaro ka uli sa aking mga sanga. Medyo malaki na ako eh. Baka di mo na kayanin ang bigat ko. Malakas pa ako. Subukan mo kasi. Mapapansin ng puno na malungkot si Tim. O teka Tim, bakit ganyan ang mukha mo? May problema ka ba? Mukhang di ko na may pagpapatuloy ang pag-aaral ko eh. Medyo mataas ang matrikula. Ha? Ganun ba? Ano ka ba? Eto, ang dami kong mga bunga. Pwede mong pitasin lahat. Tapos ay ipagbili mo sa palengke para may pambayad ka na sa tuition fee mo. Talaga? Okay lang sa'yo? Oo naman, mahuhulog lang naman ang mga bunga ko. Mas mabuti ng pakinabangan mo. Hindi ka naman iba sa akin eh. At gayon nga ang ginawa ni Tim. Kinuha niya ang mga bunga ng puno at ipinagbili niya ang mga ito sa palengke. Lumipas muli ang maraming taon. Matagal na hindi bumalik si Tim sa puno. Naiwan itong mag-isa at hinihintay na muling magbalik si Tim sa kanya upang maglaro. Isang araw, muling nagbalik si Tim sa puno. Nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Uy, congrats. Pero, bakit parang malungkot ka? Gusto ko sana magtayo ng bahay para sa aking mag-ina. Kaso, di ko alam magagawin ko. Aba, pwede kang pumutol ng mga sanga ko at gawin mong materyales sa pagtatayo mo ng inyong bahay. Talaga? Ang bait mo talaga. At ganun nga ang ginawa ni Tim. Pinutol niya ang mga sanga ng puno. Sangang malalaki, sangang maliliit, at ginawa niya ang kanyang bahay. Lumipas muli ang maraming panahon. Matanda na ang puno. Matanda na rin si Tim nang maisipan niya na muling dalawin ang puno. Pasensya na mama, mainit dito. Di na kasi ako nadidiligan. Lipat ka na lang sa ibang puno na mas mayabong. Hindi mo na siguro ako natatandaan, no? Ako si Tim. Ha?
Ikaw na ba yan, Tim? Hindi kita namukhaan eh. Pasensya ka na. Tagal kitang hindi napuntahan at nadalaw. Akala ko nga nalimutan mo na ako. Paano ba yan? Pasensya ka na. Wala na akong bunga. Wala na rin akong mga sanga. Marurupok na. Wala na akong maibibigay pa sa'yo. Hindi naman ako pumunta dito para humingi ng tulong sa'yo eh. Naalala lang talaga kita. Miss na kita eh. Sorry ha, pagpasensyahan mo na ako sa pagiging makasarili ko. Kung pumupunta lang ako sa'yo kung may kailangan ako. Hayaan mo mula ngayon, lagi na uli kitang sasamahan at dadalawin. Niyakap ni Tim ang puno habang umiiyak ito. Muling umusbong ang mga bagong sanga ng puno at muli din itong namunga. At sila'y muling naglaro, tumawa at naging masaya. Nakakaiyak naman po yung kwento niyo, Lola. Kaya habang buhay pa ang inyong mga magulang, mahalin nyo sila, igalang nyo sila. Kahit minsan nagkakamali at nagkukulang sila, huwag nyo silang kalilimutan. Napaka-unselfish ng love ng mga magulang natin, ano? Lahat ibibigay nila hanggat kaya nila. Kaya dapat lagi natin silang love, kahit ano pa ang sitwasyon ng buhay. Salamat po sa nakakasaya niyong kwento, Lola Flor. Mauna na po ako. Oh, Tita Dayan, kanina ba po kayo nakikinig dyan? Hindi ah. O sige na, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ni Marie. Ah, sige po, uwi na po ako para makapag-hug at makapag-I love you na ako sa kanila. Bye, Lola Flor. Bye, Shara. Kumusta naman ang pag-aaral mo, Uno? Ayos naman po pa. Hopefully, akyat na naman po kayo sa stage ni Mama sa closing. O Marga, dapat tularan mo rin ang Kuya Uno mo ha. Dapat, mas lalo ka pang maging masipag sa pag-aaral mo ha. Yes po, Mama. Kasi mga anak, yun lang ang maipamamana namin sa inyong magkapatid na hindi kailanman makukuha sa inyo ng iba. Kaya mag-aral lang mabuti ha. Ang pinakamahalaga, ang ating pagiging Iglesia ni Cristo. Huwag na huwag ninyong ipagpapalit sa anuman o kanino man. Lalo ka na, Uno. Pangarap namin, paglaki mo, matawag ka sa banal na ministeryo. Pangarap ko rin po yun pa. Gusto ko pong makatulong kay Eduardo V. Manalo. Alam niyo ba na ang mga ministro at manggagawa ang pinakamalakas na katuwang ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan sa pamamahala at pagmamalasakit sa mga kapatid. Kaya habang mga bata pa tayo, lalo na sa mga kabataang lalaki na tulad ko, ay sana pangarapin din natin na maging mga ministro din tayo para makatulong tayo sa pamamahala, okay? Very good naman ng Kuya Uno namin. Yan ang pinakamagandang pangarap sa lahat. Masaya kami ng mama nyo dahil mga mababait at mananampalataya kayong mga anak. Tatandaan ninyo ang mga tagubilin na diniscuss natin ngayong family hour natin, ha? Yes po, Papa. O sige, manalangin na tayo. Thank you po, Nana ko. I love you po. I love you too, Bebe Dayan ko. Thank you for being so loving and sweet. Paglaki mo, aalagaan mo din ako ha. Pag di ko na kayang ayusin ang aking buhok, ikaw ang laging magsusuklay sa buhok ko ha. At pag mahina na ang mga kamay ko, pag malabo na ang mga mata ko, aalalayan mo ako ha. Promise po, Nana ko, hindi po kita pababayaan. At kapag makakalimutin na ako, lagi mo akong yayakapin at sasabihan ng I love you ha. I love you po lagi-lagi, Mama ko.
gatas at vitamins niyo po, Mami. Sorry po, Mami. Hindi ko na po uulitin kahit kailan. Sana po mapatawad na ninyo ako. Sorry din anak ha, hindi ako naging mabuting example sa'yo. Marami lang talaga siguro tayong problema itong mga nakaraan, kaya laging mainit ang ulo ko. Kakampi mo naman kami lagi ni Lola, Mami eh. Hindi mo kami kalaban. Tayo-tayo na nga lang mula nung mawala si Daddy, diba? Sorry anak ha, ayaan mo. I will be better. Bukas na bukas, hihingi din ako ng sorry sa lola mo at ipagluluto ko siya ng favorite niyang breakfast. Hay, salamat naman. Magiging masaya na uli itong bahay natin. I love you, Mami. I love you too, anak. O siya, matulog na tayo. At bukas, samahan mo ko, ipagluto natin ng almusal ng lola mo. Sige po, Mami, dito na lang po ako tutulog. Tabi tayo. Oo naman, namiss na rin kitang katabi matulog eh. Good morning, Tita Dayan. Good morning, Shara. Oh, ang aga mo ah. Ano yan? Ay, napagutusan lang po ako ni Mama. Gulay daw po, nag-harvest po kasi sila kanina. Pakisabi kay Marie, salamat. Opo. At saka pasugo din po pala, pinabibigay din po. Magasin po namin sa Iglesia ni Cristo. Sige, hayaan mo't babasahin ko ito mamaya. Salamat ha. Oh, umupo ka na. Para sumabay ka na rin kumain sa amin ni Shara. Ay, hindi po. Tapos na po ako kumain. Shara anak, kunin mo nga tong hotdog at ilagay mo dyan sa mesa. Pagkatapos, tawagin mo na ang lola mo para sabay-sabay na tayong kumain. Naku! Eto na naman po tayo. Brace yourself, Sarah. Okay ka lang ba anak? Hindi ka ba nasugatan? Tita Dayan, is that you po? O sige na, huwag ka na munang gumalaw habang pinupulot ko yung mga bubog. Baka masugatan ka pa. Okay ka lang ba talaga? Hindi ka ba nasugatan? Opo, Mami. O siya, puntahan mo na ang lola mo para tawagin mo na siya sabay na tayong kumain. Lola! Ba't ka sumisigaw anak? Na paano ang lola mo? Wala po. Ha? Anong wala? Wala po. Paano wala? Si Lola po wala. Kahit po sa mga cabinet, sa CR, kahit po sa ilalim ng kama, wala po siya. Ha? Paano wala? Saan siya nagpunta? Ewan ko po. Wala ba siya sa inyo, Uno? Ha? Ba't niyo kaming pinagbibintangan? Wala kaming kinalaman dyan. Hindi Uno. Ang ibig sabihin ni Shara, hindi mo ba nakasalubong si Mama kanina pagpunta mo dito? Ay, sorry. Wala po eh. Hindi ko po siya nakita. Baka po naglayas. Ha? Naglayas? Bakit naman siya maglalayas? Ewan ko po, Tita Dayan. Baka alam niyo po kung bakit. Diba? Diba? Si Mama naman talaga. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari sa kanya. Tama na po, Mami. Hanapin na lang po natin siya. Tutulungan naman po tayo ni Naunga eh. Lah, bakit pati kami nadamay? Ah, nangangailangan nga pala sila ng tulong. Whenever you possibly can, do good to those who need it nga pala. #INCGiving. Siyempre naman, tutulong kami sa paghahanap kay Lola Flor. Tara, Mami, pagplanuhan na po natin paano mahanap si Lola Flor. Hindi ka na anak. Ang inay naman kasi. Asan na kaya yun? Sige lang, Dayan. Pagtutulong-tulungan na lang natin siyang hanapin. Ididikit na muna siguro namin ito sa mga poste.
Oo nga naman, Dayan. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din magkakapit-bahay? Siya nga pala, naipost ko na rin yung mga picture ni Lola Flor sa social media. Salamat sa inyo ha. Pupunta na lang din muna siguro kami sa barangay at police station para ipaalam tong nangyari. O, paano? Magkanya-kanya na muna tayo. Magtawagan na lang tayo kung may balita, ha? Sabi nila, nasa huli daw ang pagsisisi, kaya habang buhay pa ang ating mga magulang, lagi natin iparamdam sa kanila na mahal natin sila. O Dayan, okay ka lang ba? Dinikit na namin lahat ng picture ni Lola Flor. Pero hindi namin siya nakita. Naku, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari kay Mama. Ano bang kaguluhang ito? At bigla na lang kayo lahat nangawala. Kanina pa ako naghihintay. Namalengke lang ako. Pagbalik ko, wala ng tao. Anong magiging reaksyon ni Tita Dayan kay Lola Flor? A. Magagalit siya. B. Sisigawan niya si Lola Flor. C. Face the wall si Lola. Kaya upo na kaya na kayo. Saan po ba kayo galing? Kayo, ang saan nang galing? Kanina pa ako naghihintay dito. Bumili lang ako sa palengke. Pagbalik ko, wala nang tao. Buti may dala ako susi. Sagutin niyo nga ako. Ano Naku, ba Ma. talaga nangyari? Mahabang kwento po, pero salamat po at safe kayo. Hindi ka nagalit sa akin? Hindi na po, Ma. Sorry po ha, sa lahat ng paglapastangan ko sa inyo. Hindi na muna uli ako sisigawan. Hindi na po. Basta, huwag na lang po kayo ulit mawawala ha. Sana nga anak. Kasi naaawa talaga ako sa sarili ko pag sinisigawan mo ako. Madalas kasi hindi naman kita naririnig. Minsan di ko naintindihan yung sinasabi mo sa akin. Kaya nagdaramdam ako pag tinatawag mo akong bingi. Sorry po, Ma. Sana bigyan niyo po ako ng chance para makabawi sa inyo. Hay, salamat! All is well that ends well. At least, naging happily ever after din ang kwento nila Tita Dayan at Lola Flor. At syempre, happily ever after din ang project presentation namin ni Shara. At muling umusbong ang mga bagong sanga ng puno. May mahaba at malalaki. At muling umusbong ang mga bagong luntiang mga dahon. At muli ring namunga ang puno ng maraming marami. At mula noon, lagi na uling dinalaw ni Tim ang puno kasama ang kanyang asawa, mga anak, at mga apo. Sa
malilim na mayabong na puno ay masayang naglalaro ang mga apo ni Tim. At di kalayuan sa puno ay nagtayo na din ng tahanan si Tim upang hindi pa sila magkalayo ng puno. Kaya habang naririto pa tayo kasama ang ating mga magulang, lalo natin ipadama sa kanila ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa mga sakripisyo nila sa atin. Sila yung puno na nagbibigay lilim sa atin. At ang bawat sanga nila ay makakapitan para hindi tayo mahulog sa masama, at ang bawat pag-usbong ng mga dahon at bunga ay walang sawang pagtuturo at pagpapayo nila sa atin. At higit sa lahat, wag nating kakalimutan ang Panginoong Diyos na nagbibigay buhay sa ating mga magulang para patuloy nila tayong maalagaan. Hinihikayat namin ang aming mga kaklase na tumayo at ibigay ang mga inihanda nating bulaklak na papel sa ating mga magulang. Say thank you po, Papa and Mama, Mommy and Daddy, Nanay and Tatay. We love you po. Nang ako'y bata pa't musmos ang isipan, tinuruang humakbang sa sarili kong paa. Sa bawat paglakad sinayang kasama habang nakahawak sa kanyang mga kamay. Sa minsang pagkakataon na hindi ko maintindihan kung bakit palagi ang pagbilin niyo sa akin. Ngayong nagkaroon na po ng malawak na isipan, layunin ninyo ang ako po ay mapatnubayan. Kaya naman, akin pong laging pagsisikapan, habang ako ay bata pa kay mabigyang kasiyahan. Salamat po aking inay sa pagmamahal niyo at patnubay. Ipinakilala sa akin ang Diyos upang sa Kanya'y magtiwalang lubos. At sa panahon na pagsubok ay bumangon ang payo ni tatay, ang siyang susundin. Nang siya'y napagod sa paghahanap buhay, sa Diyos siya lumalapit.